Ako nga pala si Marion Casiano from BS Cream to Block 3. Ang aking report ay Chapter 7. At uunahin ko po ang first part ng aming reporting. Chapter 7. Powers of local government officials over the PNP units. So dito po, nagpapaliwanag po dito yung sa mga kapulisan upang magkaroon ng pagbabantay. Halimbawa sa governors and mayors are deputized as representatives of the NAPOLCOM in their respective territorial jurisdiction. Si governor at mayor, sila yung representative ng kada lugar. Halimbawa, ang representative naman ay sila yung yung leader na sa kada lugar na sasakupan nila ng kanilang kapangyarihan. Para sa NAPOLCOM, provincial governor, power to choose the PNP provincial director from a lister of 3 eligibles recommended by the PNP regional director. Sa provincial director, isang halimbawa dito si Christian M. Noveras. Siya yung representative sa ating lugar ng Aurora na pumili ng provincial director dito sa Aurora na nire-recommend o tinuturo na gabay ni PNP Regional Director si Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. in Region 3. O ang yung position niya dito ay PRO3, Province Regional Office. So may kakayahan siyang pumili. May kakayahang pumili si governor na province director sa tatlong nire-recommend na pwede makapasok. Oversee the implementation of the provincial public safety plan. Sa pangalawa naman, kailangan naman niya malaman yung kung ano yung ginagawa ng mga pulis bago nila igawin sa isang kada lugar na nasasakupan nila. Kasi halimbawa yan, malagang nakikita na kung ginagawa ng mga pulis yung public safety plan para sa kaligtasan natin. So kagaya doon sa holiday, kailangan magkaroon ng patrol yung mga pulis, bantay sarado, para magkaroon ng kaligtasan at walang madidisgrasya. City and municipal mayors has the power to choose his chief of police from a list of 5 eligibles recommended by the provincial police director. So doon naman po ay kailangan naman niya meron din siyang kakayahan na pumili ng hepe ng police doon sa lugar o municipality. Halimbawa na lang yung bayan ng kasiguran, kailangan mayroon tong chief sa 5 eligibles. Alam yung 5 eligibles, ulitin pa ba? 5 eligibles yung gustong makapasok at pwede siya makapasok. Meron silang eligibility ay sa gusto nila makapasok sa trabaho. I-recommend na naman ni Provincial Police Director. He has the authority to recommend to the Provincial Director the transfer, reassignment, or detail of PNP members outside of their city or town. Diyan naman po ay nagpapaliwanag na kailangan din ang malaman yung gustong magpalipat, bagong transfer sa kada lugar na isang PNP member. Dahil mahalaga niyang makilala yon. Kagaya nila ng iba, gusto nila magpalipat sa ibang lugar. Tawag po ng employment, gusto magpatrabaho, gusto pumasok sa trabaho. At ang deployment naman ay yung lilipat ka, ikaw naman ay itatransfer nung mas leader sa iyo o mas ahead sa iyo. Authority to recommend from a list of eligibles the appointment of new members of the PNP to be assigned in respective cities. O meron din silang kapangyarihan o kaya na magdokumenta o mag-advise sa mga gusto magpalipat at magpapalipat sa cities na gusto mo assign doon na mga PNP members.
exercise operational supervision and control over PNP units in their jurisdiction, except during the 30 days period immediately preceding and the 30 days following any national or local barangay elections. Doon naman po ay kailangan naman po yung mabantayan at malaman yung ginagawa ng mga PNP units or members na kagaya dun sa botohan o COMELEC. Meron isang operational na kailangan gawin para mapanatili ang malinis at may kaligtasan na botohan. Na para rin sa atin, during the elections period, local police forces shall be under the supervision and control of the COMELEC. Hindi rin si mayor o si governor ang mayroong handle dun. Kasi isasama na rin dun ay si COMELEC na kailangan nilang connection doon sa COMELEC para malaman yung operation o gagawin na pagbabantay, kaligtasan dun sa botohan. Wala magpupuslit, wala magbobot buying na kalokohan na yan. Kasi mahalaga yung binoto mo ay honest, hindi pera binabayaran. Kasi botohan syempre ikaw makikinabang, kailangan nila mag-cooperate doon. Makipag-cooperate yung police doon sa COMELEC. Sa COMELEC na meron silang kinakailangan na pabantayan na seguridad para sa mga tao na kailangan bumoto na kanilang magiging leader. Ako nga pala si Mayor Noy Casiano. Ito po ang aking part 2 na report. Operational supervision and control means the power to direct, superintendent, and oversee the day-to-day functions of police investigation of crime prevention activities, and traffic control. Ang ibig sabihin po nun ay kapangyarihan at pagkontrol sa batas na kailangang gawin para sa kaligtasan. Bawa na lang yung prevention of crimes, yung traffic control. So kailangan nating gawin yun. Siyempre, yung ibang dumadaan sa atin hindi natin alam, meron palang ginawang pagnanakaw na di natin alam na na ginawa nila. Tapos araw-araw nila ginagawa. Kailangan nila ma-maintain yung ganong activity para ma-maintain ang peace and order. Kailangan maging effective at nagagawa ito sa mamamayan o sa lipunan bilang isang pulis o officer. Shall also include the power to direct employment and deployment of units of or elements of the PNP through the station commander to ensure public safety and effective maintenance of peace and order within the locality. Sa pangalawa naman na explanation ay nagpapaliwanag dito ng kailangan na nagagawa yung employment at deployment para effective. Kumbaga effective ba? Kasi kung employment naman, kung nagpa-employment ka, sa employment naman wala ka namang ginagawa. So kailangan ng deployment at yung ng deployment yung station commander para i-command yung mga police na o kaya units na magpatrol. Siyempre normal naman peace and order, familiarize para dun sa ating nasasakupan na lugar ng mga law enforcer. Employment refers to utilization of units or elements of the PNP for purposes protection of lives and properties, enforcement of laws, maintenance of peace and order, prevention of crimes,
arrest of criminal offenders, and bringing the offenders to justice and ensuring public safety. O, ganito na lang, bibigyan ko kayo ng ikling paliwanag dito, hindi yung katulad ng iba nag-report na employment, ipagpapadala. Ganun, hindi, baliktad yun. Ang employment, yun yung halimbawa, pumasok sa trabaho, yun ang employment. Yung gusto mong gawin, gusto mong pumasok, kaya employee nagpapa-employ ka. Yun para magawa yung yung kaligtasan. Para ito sa pulis naman to. Kumbaga sa ibang naman, sa ibang trabaho naman, employment. O, para employee ka. So, ang deployment naman, deploy. Ikaw yung pupunta sa ibang lugar. Ganun yun. Hindi yung English hindi naintindihan, paano may hinang ulo. Didagdag ko pa pala. Dito sa, kaya elements ng PNP. Meron silang gagawin o purpose na protection sa buhay, sa kabuhayan ng lahat ng tao. Kailangan nilang mapigilan yung mga kriminal at yung mga gagawa ng kriminal. Hindi basta kriminalan. Kailangan nila malaman yung maagapan yung mangyayari. Kasi mahirap naman laging may namamatay lagi, di ba? Kaya kailangan nila maagap para sa kaligtasan. Kaya mayroon tayong diyan. Merong checkpoint, di pa sa mga kalagpas yung mga walang plaka. Malay mo ninakaw pala yung motor. O di wala na. Hindi pwedeng ganun. Deployment shall be orderly and organized physical movement of elements or units of the PNP within the province, city, municipality for purposes of employment. Ito na po yung deployment na sinasabi ko. Ang deployment po, ito yung yung papapadala nung nagko-command sa iyo, mataas na sa iyo rank sa lugar para magawa mo yung yung kung magagawa mo yung kung bakit ka nagpa-employ, bakit ka nagtrabaho diyan sa pagpupulis na yan. Siyempre may purpose ka, may pinangakuan ka. Siyempre, movement of elements in organized physical movement. So dun makikita natin yung maayos na pagkilos ng pagiging pulis. Papunta doon sa probinsya, sa syudad, para magawa yung trabaho nila sa pagiging employee o isang nagtatrabaho. Employee, nagtatrabaho yun. Ganun po yun. So, yun lang po ang aking report for today. At next po magre-report ay aasahan ko po medyo maayos. Kaya maraming salamat po.